So yun mga Kadavercats, mga kabiyaya sa mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayon po, ito po, no, pag-usapan natin yung pinapakalat ng mga dipunggol na vlogger. So bali may re-reactionan din tayo. Sana magtugma tong sinasabihin ng vlogger na to. Kasi kapag hindi, pakta ito. Na hindi ko pa siya pinanood Gusto ko kasama ko kayo pag pinanood ko to, no? Kasi nga ito nga si Zombie ay hindi na nga po nakikita sa hindi nakita or hindi napanood sa sugod bahay ng E80 ng TVJ. So maraming mga suspecha po na mga kumakalat ngayon na si Zombie nga po daw ay tinanggal na. Anak ng teteng, no? So di natin alam bakit may mga ganyang utak, advance pa sa mas advance. Advance na mas advance pa. So ito po, bago natin ito simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Nung nakaraan kasi, ang sinabi ko lang nung nakaraan sa live ko, baka day off. At may mga nagsasabi din sa mga post, lalo na yung mga against sa TVJ na tinanggal na daw si Zombie. Tinanggal na daw sa E80 dahil hindi naman daw magaling magpatawa. No, yun yung mga yun po yung mga pinapakalat nitong mga ibang mga vlogger, lalo na yung mga voice over diyan na mga vlogger. No, na itong Zombie nga po daw, ito si Zombie ay tinanggal na nga daw. Dahil wala naman daw ang bag sa E80. Grabe naman. No, walang ambag daw, hindi man daw nakakatawa. No, yung una lang daw nakakatawa pero nung huli na daw hindi. Ito para sa akin, kung sa nakakatawa si Zombie at talagang nakakaaliw. Ewan ko pa dito sa mga blasher na to, sa mga kung ano-ano ginagawa ng issue. Kaysa daw meron pa nga post na ubos na daw yung wala na daw pang pasahod ng TV5. Kaya daw nagbabawas na ng mga tao. Yung ganyan ito daw kasama ugali ng Tito Vic Enjoy. Grabe. No, grabe talaga tong mga inayupak na to May may malang may masabi. So ito po yung video na upload ng isa sa mga reactor din or nagre-reaction sa Tito Vic and Joey. Tapos may mga kumakalat na video na mga nakasakay sa jeep, hindi man lang daw hinatid. And kawawa daw si Zombie, grabe daw ang ginawa. No, ngayon putok na putok tong issue na to. Ewan ko man, alam niyo napapansin ko iniisa-isa na nila. Kay Raisa May, kay Karen, ngayon kay Zombie naman. At ayun, panoorin niyo po rin po pala yung mga siraulong vlogger na ginawang parody po yung dating issue ni Wally Bayola. Abangan niyo po yun sa ating YouTube channel. Nakanina lang napanood ko. Sabi ko, walang yato mga to. Ginawang katawan-tawanan yung yung issue ni Wally Bayola. Parang ginawa ni Kinonvert po nila dun sa issue ni Francis M. Yung 15 years, yung mga Holy Gray. So, yung mga yung kung nga rin nagbebenta sila. Ay, dadaing content Bakit dadaing pwedeng i-connect dun? Ba't yung kay Wally pa? So ito yung video muna, yung kay Zombie. Bigyan natin ng reaction to. So panoorin po natin. Legit Davercats! Isa na naman pa yung bagong updates po patungkol dito, dahil marami po ang mga nagdi-DM, nagme-message at nagtatanong, nasa na nga ba si Zombie? Bakit nga ba wala si Zombie ngayong araw ng Biyernes? Ang lahat na yan, but before that, if you have... Sana hindi ka magkamali na sasabihin mo kasi nako. Ewan ko na lang, kahit na pinagtatanggol mo ang TVJ, hindi kita ito-tolerate sa maling ginagawa mo. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercats at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yes, of course, at ngayong araw nga pag-usapan natin ito po yung kaganapan, panoorin natin dito po sa Bacolod.
Nasa Bacolod pala. Ngayon, tanging si Wally, si Jose, si Alan K, at si Tito Zen lang ang kasama nila. Kaya na marami nagtatanong, nasan nga ba si Zombie? Pero, wait, panoorin muna natin. Si Tito Sen nandun din. Nandiyan din si Tito Soto. Nag-umpisa ang Pascal Festival. Ano ang pinanganak si Arasin? Sino man makita kong nakasibawa dito, ikukulo ko. Simple lang magpatawa talaga si Jose, no? Ingat sa mga patrobot, ha? Nating napanood ay ilan lamang sa mga pangyayari po kanina lang dito po. Sino ba to? Si Ders ba to? Follow po sila sa Bacolod. Possible po na hanggang bukas na dyan pa po sila ng Saturday, no? Kasi nirequest po yan ng governor na very close to Tito Sen. Kaya po talagang pumunta po sila dyan. At ngayon, syempre, ito na nga. Nung nagtanong po ang lahat, marami nagme-message, nasan daw si Zombie, ba't daw wala sa EAT? So, ito na. Nagpunta po tayo sa kanyang Instagram account at nakita natin yung ilan sa mga videos na ipinost nga nito. Na tila baga siya po ay homebody, no? Homebody po siya sa mga panahon na ito. At wag po natin pag-isipan na baka tinanggal na siya or what, no? Kasi baka mamaya, yun na naman ang iniisip ng ilan sa mga bashers na tinanggal na raw si Zombie, na parang wala daw ambag si Zombie dito sa EAT. Alam nyo po, ang EAT kasi, whether maliit or malaki man ang ambag mo dito po sa EAT, yung pagpapasaya, still, kinoconsider po nila yun. At Tama yun. O, diba? Hindi na ako nagsabi. Siya rin, sinabi niya rin na maraming nagpapakalat nga ng mga issue na mapatungkol kay Zombie na tinanggal nga daw. Alam mo, totoo naman yung sinabi nitong vlogger na hindi na kasi, alam niyo, sa Tito Vic and Joey, hindi nila hangad yung malaki ang bag mo. Basta, nakakatuwa ka at may respeto ka sa kanila at gusto ka ng tao, dyan ka, mapanghabang buhay. Diba? Alam niyo to yung issue kay Zombie. Talagang, alam niyo yung mga tao ngayon talagang tutok sa Tito Vic and Joey. Alam niyo bakit? Konting kibot lang, ginagawa na nila ng issue yung mapatungkol sa mga host, sa mga kung ano-ano man, basta kung ano yung masilip nila. Katulad nito ngayon, yung kay Zombie, na wala naman talagang, alam niyo, wala namang dapat gawan ng issue, ginagawan nila. Para lang may ibato sila sa Tito Vic and Joey. Yung ganyan sila kalupit. No? So ngayon, nasa nga ba si Zombie? So ito, tuloy natin yung video na wala pa, oh. Yun, homemade si Zombie. that Mr. Zombie po is kinoconsider po nila as one of the precious din na isa sa mga hosts po nila, no? Kasi unti-unti natututo na si Zombie, eh. Oo, totoo yan. Isa rin po ito sa mga common ground para po sa mga foreigners at ilang mga kababayan natin na hindi po namimili at wala pong racism na nagaganap dito po, no? At ito na nga, kasi kung matatandaan po ninyo, in-announce po ni Lola na dadating nga yung kaning si Nani Nina bukas, ano? At dadating din po si Papa Ethan, yung yung asawa po mismo ni Lola Belen. No, ayun po yung mga announcement kanina sa EAT at yun po yung mga parang aabangan natin. Ano naman kaya ang pakulo nila patungkol dito? At sinabi pa ang kapatid po ni Atasha na si Ellen, sinabi niya na ipapakilala niya rin bukas yung boyfriend niya, manliligaw ni Ellen. So, dalawa lang yan. It's either si Jimmy Santos or si Zombie. Or si Zombie. No? Dalawa lang silang pagpipilian. Pero as of now, still nananatili pa rin po na si Zombie ay part pa rin ng EAT. At kanina nga, binasag na rin po ni Miss Maine Mendoza ang chismis na sinasabi ng ilan na si Maine daw
ay tinanggal na sa EAD kasi ilang weeks na nga wala. Bigyan naman natin ng time si Main kasi sa niya lang nga naman, di ba? So, time niya po. Yun yan naman dyan eh. Sa mga basher, konting kibot, may tinanggal. Katod ni Main Mendoza, yung mga vlogger ng Aldab, yung mga Aldab kuno. Yung tawag doon, Aldab kuno. No? Nagbakasyon lang yung tao, tinanggal agad. Sabi pa na isang vlogger, hindi ko na lang papanood sa inyo, sabi pa na isang vlogger kay Main Mendoza, alam nyo ba, sabi ni Main, natatauhan na siya, kaya parang ayaw niya na talaga magpapasok sa EAT. Ganon yung sinasabi ng mga basher, yan, yung mga Aldab dyan na mga vlogger, no, yung si Mr. ano ba yun, Mr. Right? Nakesyo daw, natatauhan na daw si Main Mendoza kaya ayaw nang pumasok sa EAT. Hindi lang daw makaalis-alis si Main dahil malaki lang daw utang na loob. Malaki daw utang na loob ni Main Mendoza sa tawag dito sa Tito Vic and Joey. Kaya daw hindi makaalis-alis, pero sa totoong buhay daw, ayaw na daw talaga ni Main Mendoza dyan. Gusto na daw umalis. Yun ang sabi ng mga buwisit ng mga vlogger na yun. Alam nyo, parang wala nang hindi na pwedeng huminga, hindi na pwedeng kumain. Parang lahat na lang inaano nyo sinisilip nyo, no? Nanghihirap sa inyo Diba? Yan, katulad nito, yung kay Zombie. Nawala lang si Zombie, tinanggal na. Ano pa ba? Ano pa yung babato nyo? Di ba pwede mag-day off? Alalahanin nyo, tao din yung mga yan, hindi yan robot. Mga tao yung mga yan, hindi yan robot ha. Kailangan din nila magpahinga, tandaan nyo yan. Itong mga basher na to, alam mo, minsan nakakaurat Wala nang magawa sa buhay man, gustong-gusto nyo ipakain sa mga anak nyo, sa mga kamag-anak nyo, yung galing sa pinagkatangahan dito sa social media. Man, gustong-gusto nyo? Yung gusto nyo na ma-adapt mga yung kinikita nyo dito sa social media, ipinapakain nyo sa mga anak nyo, sa mga sa mga sa pamilya nyo, tapos galing sa kasirauluhan na content, galing sa pangbabalahura or paninira ng ibang tao. No, yan ba yung gusto nyo? Yan yung gustong-gusto nyo yung gustong-gusto nyo na mapakain sa pamilya nyo? Talabak na kasi Katulad nga nung kay Wally Bayola, yung kay Wally, grabe din ginawa doon, tingnan nyo. Abangan nyo sa isang video natin, panoorin nyo doon, grabe. Pantagal na nung issue na yun, ginawan pa nilang katatawanan. Kaya nga, mas maganda nga talaga yung yung sinasabi ni Bossing Vic Soto na inilalapit na sa NBI yung mga ganitong senaryo ng mga vlogger na patuloy na naninira na kahit wala namang ginagawang masama. No? Yung katulad nung kay Wally, pwede silang makasuhan doon. Oh, totoo yan. Pwede silang makasuhan doon dahil una-una tapos na yung na yun, yung issue na yun, binubuhay na naman nila. Sasabihin nila for content only, anak ng teteng. For content only, tinatarantado nyo yung tao, anong content only doon, ha? For entertainment only. Tutuloy natin to kay Zombie. Para po spend yung kanyang sarili, doon po sa kanyang napangasawa. At kailangan po nilang nagta-travel talaga. Isa yan sa mga nila, yung main goals sila mag-asawa. Ito nga, ang complete ang kanilang pictures with the Dabar Pads EAT girls. Diyan pa yung damit ko. Dito ni Master niya Joey De Leon. So, i-wait na lang natin bukas. It's either Jimmy Santos or Zombie Toge ang manliligaw ni Ellen. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol sa last update po natin. Unahin natin ang komento mula kay Miss Cirilo Torres. Kaya nga, suggest pa silang dalawa na lang ang maglaban sa rating dahil hindi nila kayang lupigin ang branded Eat Bulaga.
Ay naku, kung pwede nga lang ganun no. Pero syempre, noon time show po yan talagang lahat talaga kailangan i-rate nila. Dahil di ba sabi ko nga sa inyo, dyan po bumabase ang mga advertisers kung gaano karami ang nanonood sa isang programa. Sabi ni Martin Cuenca, Happy Thursday, Digit Dabber Cats and TVJ Defenders, Long Live 1979 Original TVJ Itbulaga, 14344 EAT TVJ at TV54 Live. Ayan, ito po yung mga talagang masasabi mong legit na legit, ano? Talagang nakasuporta po yan kahit sa mga TVJ Defenders, and we are so blessed for having all of you guys. Sabi ni Nathan Wayne de Vera, hindi nila pwedeng gamitin ang EB Happy na title kasi nakarehistro na yun kay Echo. Isa pa, ang EAT may EAT ay Everybody Always Together. Magiging sounds like sila kaya hindi pa rin magagamit ng tape incorporated ang EB Happy. Mangyayari pag nagpumilit na naman sila, ay nako, nga nagpupumilit na po, gagamitin daw nila yung Eat Bulaga Happy. Hey guys, idugtong natin dito yung idugtong na natin dito kay Zombie yung pinapakalat ng vlogger ng Tape Bulaga na hindi nga po daw totoo na mapupunta na sa kay Joey De Leon kay Henyo Master yung titulong Itbulaga. So idugtong natin dito yun, idugtong natin mga Kadabar Kads para matauhan po kayo, para hindi na po kayo mag-isip-isip or mag-chat. Kasi marami nag-chat sa akin na totoo ba to, Jay? Totoo ba to? Tingnan nyo yung katangahan ng vlogger mamaya. Pagtapos ito, ipanoorin natin. Kinuha nila yung Happy kay Echo, tapos kinuha naman nila yung Eat Bulaga kay Master Henyo. Yun ay kung papayagan sila ng IPO kasi parang duplicate yun Sabi naman po ni Fallen Angel, malaking celebration ito once na i-announce na ng TVJ ang pagbabalik ng kanilang title. Pag nagkataon lahat na ng legit Dabber Cats, nakakanta na natin ang theme song ng TVJ. Nakakamiss din kasi ilang buwan na tayo nagtitiis na di masabi ang title ng EB, puro EAT ang nasasabi. Ang nasasabi natin, parang hindi kompleto talaga. Anyway, maging ganun pa man, everybody's happy pa din. At nananatiling number 1 noon time show ang sinusuportahan natin na EAT. Nagamat katakot-takot na basher at matang nakabantay para makasilot ng mali. Galing sa kabila at tayo pa din ang nangunguna na show. Mabuhay at walang kapantay ang TVJ. True naman yan. At kapag nangyari yan, isa po tayo sa mga magse-celebrate, Putulin ko na tong video na to, ulitin ko ulit, si Zombie hindi po tinanggal sa EAT. At wala pong planong tanggalin ng mga host dyan ng Tito Vic and Joey. Yan po yung tandaan nyo. Sa lahat ng makapanood nito, pakishare na lang din to itong video para lubos pong malinawan po yung ibang Dabber Cats. Kasi sa totoo lang po talaga, sabog po yung inbox namin sa mga chat, lalo po sa page na nagtatanong kung tinanggal na ba daw si Zombie. So wala pong katotohanan po yun mga Kadabar Cats mo. Isa pong katang-isip lang po ng mga vlogger sa kabila. Yung mga haters po ng Tito Vic and Joey po yung nagpapasimula ng mga ganong news. Mga fake news, no? So wala pong katotohanan yun bukod sa yung manglait Basta wala pong katotohanan yung issue na yon na tinanggal or may tatanggalin. Wala po. Huwag ko kayo maniwala. Maraming salamat po. So yan, dito na tayo sa isang video na kung saan ito nga yung vlogger ng generic or fake Bulaga na nagdudunong-dunungan kahit wala namang alam. Ito po yung vlogger ng generic na Itbulaga mga Kadaver Cats na pilit na lang pong kinukumpara or pilit pong nagre-reaction video na kahit walang alam. Biriin nyo food industry po yung ikinonik niya sa issue ng Tape INC at ng Tito Vic and Joey. Minsan nung pinanood ko to na natawa na lang ako Kasi ang kinakatakot kasi nila, nagdiriwang na po ang mga Dabber Cats dahil nga po ay mapapasakamay na ni Henyo Master yung titulong Itbulaga. Nadidigay ako Luya ba naman Ito luya Ang sarapi. No?
So ngayon, gumawa ng reaction video tong vlogger ng kabilang panig ng TPINC na si Ted Bailon. Hindi, si Harry Roque. Ay, hindi pala. Si Arnold Calabio. So ito mo, panoorin nyo. Magandang araw po mga kapuso, mga kabulaga at mga kaibigan. Ako po si Ted, ang inyong Tape It Bulaga Defender. At ito po, mainit-init Wow, Tape Bulaga Defender. Ito kapapasok lang po, no? Merong ibinabang ruling ng Supreme Court today, no? Na maaaring maging president ng tungkol sa kaso din ng Tape Incorporated at ng kampo ng TVJ. Okay po? Sasabihin ko muna kung ano po yung kaso na binigyan ng decision ng Supreme Court. At tingnan niya natin ito sa kaso ng Tape Inc. at sa kampo ni Joey De Leon at ng TVJ. Okay po? Ikinukumpara niya yung yung ibang kaso sa kaso ng TVJ at ng TPINC. Today po, nagbaba ang Supreme Court under Associate Justice Antonio Po ng decision tungkol sa CYMA Restaurant Trademark rule. Okay po? Ito, bago natin to ituloy-tuloy, ang pinaglalabanan po ng Tito Big and Joey is trademark. Etong tinatopic niya is trademark din naman po. So, pwede. Pwede. May parehas ng tinatawag na hindi parehas na kaso. Parehas lang sila na trademark, no? Pero magkaibang kaso. Lahat naman ng kaso magkakaiba yan eh. May mga istorya at may mga pangyayari na magkakaiba talaga yan. So ngayon, eto kasi as rules SIMA Restaurant Trademark Row. So restaurant po ito, food industry. Ano po ba yung pinaglalaban ng TPINC? Ano ba yung pinaregister nila, 'di ba? Merchandise. Ano po ba pinaregister ng Tito Vic and Joey? 'Di ba entertainment? So bakit mo sasabihin na i-connect mo? Bakit mo i-connect yung issue nung food industry sa trademark na Itbulaga at sa issue ng TVJ at TPINC na ang pinaglalaban dun is merchandise at entertainment? So ito panoorin nyo. Dalawang tao po ang involved dito, si Mr. Manuel Zulueta, siya po yung nagreklamo at nag-file ng trademark, at si Mr. Roberto Boco, siya po yung may-ari ng CYMA Greek Taverna Company or CYMA Partnership kung tawagin. Sila po ay dating magkasama sa negosyo, pero mas maraming shares kumbaga si Mr. Boco dito sa partnership nila na ito. So, kumbaga siya ang pinakamay-ari talaga, si Mr. Roberto Boco. Okay, nagkaroon sila ng mga branches sa kanilang restaurant, Greek restaurant po ito, na nagkaroon sila ng mga branches, meron din sa Shangri-La Plaza Mall, okay, meron din sa Boracay. Mga Dabarkads, ang pinaglalaban kasi din ng dalawang to, yung kasi ang usapan kasi dito sa issue na to, tong restaurant na to, ay yung palakihan nila ng imbes or yung ambag. Hindi naman na yun yung kaso dun sa sa trademark eh. Bakit ang kaso ba sa TPINC at TVJ pala kung sinong pinakamalaking ginastos na pera? Di ba hindi? Yung trademark lang yung pinag-uusapan dun. Kung sino sino dapat ang magmay-ari ng Itbulaga. So dito kasi ang usapan din dito is kung sino rin magmay-ari ng trademark na pangalan ng restaurant na yan. Kaso iba kasi yung sa Tito Vic and Joey. Iba naman yan dito. Food industry to, i-connect mo sa entertainment. Ano ba naman yung TPINC, maghanap-hanap naman kayo ng maayos-ayos na vlogger. Pinagtatawanan kayo, nakakatawa lang tong yung vlogger nyo, nakakatawa lang talaga. Diba? Ba't mo ipilit kinokonik dun? Lang para lang masabi na may pagkakataon or may way pa na mabawi or maipanalo ng TPINC yung agawan ng trademark. Kaya niya to na ginawa ng reaction para mabulag yung mga tao na may pag-asa pa pala ang alusos. Okay, kung mababasa nyo lang yung comment, binlock kasi ako nito eh. Buti na lang ang daming dabar, i-block mo lahat ng Dabarkads dyan.
Ang bobo mo. Dito, real talk tayo, Ted. Ang bobo mo. Ang tanga mo talaga, sobra. Minimum food industry, i-connect mo sa entertainment. Para lang para lang may man reaction ka, para lang masabi nyo na ang Tape INC talaga ang magmay-ari ng titulong Itbulaga. Ang tanga. Tapos, nung umusad ng mga araw, umusad ng mga taon, nagkaroon sila ng mga di pagkakaunawaan, at ito nga si Mr. Manuel Zulueta ay nag-file ng kanyang trademark application at sinasabi niyang siya daw ang may idea, siya ang nakaisip nitong pangalan, CYMA logo. Okay po. Kaya lang, ito nga po, yan, umabot na sila ng Supreme Court. Ganun po katagal, kasi siyempre, pinail pa yan sa Court of Appeals, tapos inakyat pa sa Supreme Court. At ito nga, naglabas na ng decision ng Supreme Court. At sabi nila, yung pagpa-file niya ng trademark application ay dinideny nila kasi it is done with bad faith, Kasi ginagamit na ng CYMA partnership, yung company po, na pagmamayari ni Mr. Goco, ginagamit na nila yung pangalang CYMA logo sa kanilang company. Okay? Nung nag-file, itong si Mr. Manuel Zulueta ng kanyang trademark application. Kaya they are considering it na ginawa ito ni Zulueta in bad faith. Okay po. So, paano natin ito i-relate ngayon sa kaso ng TBJ? Sige, paano? Incorporated. Siguro Okay. may idea na po kayo, May idea na agad kami. Ito, i-connect. Ito. Si Attorney Maggie Abraham Garduque, ang spokesperson at legal counsel po ng TAPE, ay nagbigay dito ng kanyang opinion, si Attorney, positive siya sa... Akala ko ba i-explain mo sa amin kung paano mo may i-connect? Ba't pumunta ka dun sa kay Attorney Maggie mo? Sabi mo, paano ba natin ito may i-connect? Paano ba natin ito may explain? Sige, ganito. Tapos ang binasa mo yung kay Attorney Maggie. Malamang, ang nakalagay dyan, ang nagmamayari dyan, nalusos. Attorney nga nang nalusos yan Halak ng kabubuhan mo naman, Grabe naman kabubuhan yan, tol. Akala ko i-explain niya kung bakit pwedeng ipag-connect yung kaso nung ko na yon, yung restaurant na yon, sa Tito Vic and Joey at Tape INC issue. So i-explain niya dapat. Kaso ang ginawa, binasa niya, babasahin niya dyan yung apila ni Attorney Maggie. Siyempre, lalabas dyan talaga, bakit ilalagay dyan ni Attorney Maggie na ang Tape INC po ang hindi po talaga nagmamayari ng titulong Itbulaga. Ilalagay ba ni Attorney Maggie dyan na ang Tito Vic and Joey po talaga ang nagmamayari ng Itbulaga? O di ba hindi? Tsungarit lang Parang 3 months ka lang ba? Positive on TAPE's ownership of trademark due to the tingnan mo, nagbasa lang of the Supreme Court on CYMA restaurant. Okay? Sabi ni Attorney, sabi dito sa decision ng Supreme Court, ito po yung parte ng kanilang decision. In trademark applications, when an entity has prior use, creation or registration of a trademark and the applicant has knowledge of said prior use, creation or registration, the trademark application may not be registered due to bad faith and should therefore be denied. I-connect natin sa kaso ng Tape Inc. at ng TBJ. Okay? Ito po ay pinarehistro na rin ng Tape Inc. Matagal na po nilang ginagamit ito. Actually, bago nila pinaregister to, matagal na po nilang ginagamit. Ito, nang hindi nakarehistro. Kailan lang din po ipinarehistro? Nandun na nga tayo sa point na ipinarehistro na nga ng Tape INC yan. Pero nagpaalam ba sila sa creator? Nagpaalam ba sila sa creator? Nagpaalam ba sila sa gumawa? 'Di ba? Hindi. So anong kakalabasan niyan? Ibig sabihin, doon pa lang traidor sila sa grupo. O tinatraidor nilang palihim ang Tito Vic and Joey. Yan ang ipagmamalaki mo sa amin na matagal nang ipinaregister. Matagal nga. Hindi nga alam ng Tito Vic and Joey na bakit pinaregister yan hindi naman sila may-ari niyan. Ang tanga mo. Dito to, ang tanga mo. Gigigil ako sa'yo, Ted Bailon Ay, hindi pala si Ted Bailon to, si Harry Roque. Ay, hindi pala si Arnold Clavio.
Ay, nako, Arnold Clavio talaga. Arnold Clavio ng Tape INC. Bobo. Di nakakaano, no? Sabi ko, ano ba naman itong mga vlogger na to? Maganda sana ginawa niya, mga kadabarkads, kung ganito. Kung halimbawa, wait lang, andito na yung luya ko eh. Gusto ko to eh. Inom muna ako ng luya. Kung ginawa sana nila ay binasa niya yung panig ng Tape INC. Binasa niya rin yung panig ng TBJ, di ba? Pero anong ginawa niya? Puro lang panig ng Tape INC yung binabasa niya. Eh malamang lalabas diyan talagang kayo Tape INC magmamayari ng titulong Itbulaga, eh statement nila yun eh. Bopols ah. History yan, parang mga 2000 something ang year, no? Nakalimutan ko yung exact year, no? Pero yung before ng 2000, No? mga 1990s, 1980s, hindi po yan nakaregister. So, ginagamit po to ng Tape Inc. ng pangalang Itbulaga dati pa. At ito po ay may prior knowledge. Hindi nga nila yung pinaregister kasi alam nila sa kanila yan at hindi naman din nila alam na ipaparegister yan ng mga amo mo, tanga. Hinigigil mo ko eh. Hindi naman alam ng Tito Vic and Joey na wawalang yain sila bandang uli ng alusos eh. Tanga ka ba? Kaya nga hindi nila pinaregister yan. Ano sinatawag dyan yung tiwala. Ngayon, yung tiwala, no, pinagkatiwalaan sila ng Tito Vic and Joey na alam naman din nila na hindi sila wawalang yain. Eh nagulat na lang sila balang araw, nakaregister na pala yung titulong Itbulaga. Ano ba, kung di mo kabuka, kung di ka sandamakmak na bobotang ha. 1979 na-create yung Itbulaga tapos angkinin ng alusos na pumasok ang TBJ sa Tape INC ng 1982. Bobo mo. Na-blood mo ko eh. Ni Joey De Leon na nagtiklaim na siya nga po ang nakaisip ng pangalang Itbulaga. Parang dito sa kaso ni Manuel Zulueta at ni Mr. Roberto Goco, sinabi nga doon na siya ang nakaisip nun nung pangalan na CYMAN logo, pero dahil naisip niya ito dahil meron silang partnership ni Mr. Goco. Okay? Parang sa Tape Inc. Pinag-isip ni Mr. Haloshos Senior, no? Ang kanilang mga tauhan kasama. Okay, tama. Pinag-isip daw ni Haloshos si Joey De Leon. Paano pinag-isip? Eh wala pang ang Tape INC, may Itbulaga na. So ibig sabihin, pinapalabas mo rito na tanga ka, na pinapalabas mo pala dito na inutusan ni Romeo Aluso Sr. si Joey De Leon na gumawa ng title ng isang noontime show na kahit wala pa sila nun. Ganun ba? Alalanin mo, may mga video, tanga. Nasa RPN pa nga sila nun, wala sila sa GMA. Bobo. Ayoko nang tapusin, tulunggis tong mga vlogger ng kabila. Wala man lang tayo mapulot na maganda-gandang aral sa kanila, puro lang katangahan eh. Ay, sorry po ulit kung sa mga ma-open dyan na nakakapagsalita ako ng pangit. Ang kasi ang pangit din eh. Ang pangit nung pagkakaano, alam niyo yun, yung walang kwenta. Hindi katulad dito sa amin, yung, alam niyo yun, nung nag-reaction ako, mapatungkol dyan sa trademark, binasa ko yung sa Alusos, binasa ko yung sa TBJ. Doon ako ngayon kumuha ng idea kung sino ba yung tama. Pinagkumpara ko, no? So ngayon, nangapila kasi ng Tito Vic and Joey, noon pa naman yan, at alam ng buong sambayan ng Pilipino, na noon pa, may Itbulaga pa, bago pumasok yung Tape INC na yan. So paano mapupunta sa Tape INC ang titulong Itbulaga, ay wala pa nga sila, may Itbulaga na. Tapos sasabihin mong bobong vlogger ka na inutusan ni Romeo Sr., si Genio Master na gumawa ng Itbulaga. Ang bobo mo. Ang tanga mo. Oo, totoo yan. Isaksak mo yun sa baga mo. Nai-blood mo ko eh. Salamat ka. Ang asim. Ay, naku talaga.
Alam nyo yung ginagawa ng kabila ngayon, para wala lang, para lang may masabi lang sila. Para lang mapamukha nila sa Taypayensi na sumusuporta sila at nagdedepensa sa kanila, sa Taypayensi, sa Alusus Brothers, na kahit palyado naman yung mga reaksyon. Una-una, dun pa lang sa pinag-compare niya yung dalawa. No? Una-una, business yun. Diba? Although yung Itbulaga business, pero labas na yun dun eh. Yung dito kasi food industry. Kasi ilalaban mo sa entertainment. Iano mo, i-compare mo sa entertainment. Ang bobo. Ang tanga. Tanga. Alam nyo, matagal na kami naghahanap talaga ng yung, alam mo yun, yung parang susupalpal sa amin, no, ng mga vlogger ng Tito Vic and Joey. Ayun, sa lumitaw na nga itong si Modelong Charing, si Banat Bay. Pagdating naman kay Banat Bay, laglag din, kinabukasan, supalpal agad. Wala talaga silang makuhang matino kasi nga, ang hirap kasing ipagtanggol yung mali. Ang hirap ipagtanggol yung mali. Sa totoo lang. Biri mo mali na yon, pinagtatanggol mo pa, anong kakalabasan yan? Di puro mali. O ganun yung nangyayari ngayon dito sa Taypayensi. Kaya wala tuloy kumakampi sa kanilang mga vlogger na mga matitino kasi nga mali sila. Kaya ewan ko lang kung bayad ang mga vlogger na yan kasi isipin niya, nagsasayang ng oras, wala naman silang views. Kung nagsasayang sila ng oras, wala naman silang views. So anong ibig sabihin nun? Pero sige, sabihin na natin, hindi kasi kayo kasi puro kayo bayad. Alam ko na yung ibabanat nila sa amin eh. Kayo kasi bayad kayo kaya ganyan. Hindi gano'n kasi ang point kasi dito. Ano ba yung pinaglalaban nyo? Kami, kapag tinanong nyo kami anong pinaglalaban namin, para dun sa history na ginawa ng Tito Vic and Joey. At dahil dyan sa trademark na Itbulaga na yan, kayo, anong pinaglalaban nyo? Kayo, tanong mo nga kayo. Anong sasagot nyo sa amin? Wala, para mabawi yung titulo kasi sa Alusus yun. Sa tingin nyo, napaka-mabigat na yun? Napakagandang katwiran na yun? Walang yan, mga ano pa lang ata, pitos pa lang ata yung magkakapatid na Alusus na yan, may Itbulaga na. Ay, nako. Wala pa nga atang muwang sa mundo yung mga Alusus na yan eh. Yung mga anak ng Alusus ngayon, sila Bullet, sila Janjan, wala pa naman na. Sila ano, sino ba yun? Sino ba yung babae? Nakalimutan ko. Si Cordapia ba yun? Cordapia. Cordapia talaga. So yung mga Dappercats, anong may bibigay nyo na komento sa dalawang topic na pinag-usapan ho natin ngayon? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.